Anong masasabi mo kay Ido? Hi guys! Once again, welcome back sa ating YouTube channel. Welcome back to Chloe TV. Saan mang sulok kayo ng mundo, isang maligayang araw po sa inyong lahat. So, ngayon ay bibigyan na naman natin ng reaction itong video galing kay Dr. Love. So, ayan, isupport po natin si Dr. Love kasi isa din po yan sa charity vloggers. So, supportahan po natin yung mga ganong klaseng content, guys, para mas marami pa silang matulungan. Ito nga, no, dito sa video, makikita natin yung papa ni Beyonce. Kasi ayon sa title ni Dr. Love, parang sinundo niya yung mag-ama, si Beyonce at saka yung papa niya. Siguro, inutusan siya ni Kalinga Prab para sunduin. Siguro may importanteng pag-uusapan, patungkol siguro sa pabahay ni Beyonce. So, parang gano'n yung mga private, siguro mga confidential na mga usapin. Ngayon nga, habang paano na sila, on the way na sila papuntang Daet, siguro na-curious si Dr. Love kung ano kaya yung decision or opinion sa papa ni Beyonce patungkol kay Papa Eds. At dahil sa kanyang curiosity, so biglang niya itong napatanong kung boto ba itong papa ni Beyonce para kay Papa Eds, boto or tututol ba? So dito guys, malalaman natin sa video kung ano yung isasagot ng papa ni Beyonce. So di ba nakaka-exciting kung ano yung isasagot ni papa ni Beyonce, kung magagalit ba siya or tututol ba siya or bubuto ba siya kay Papa Ed. So malalaman natin ngayon. Ayan guys, bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, and comment. And of course, huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel. And higit sa lahat guys, huwag natin kalimutan suportahan ang ama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, and si Ate Edna Vlogs, and of course si Kalinga Prab, ang isa sa pinakamagaling na direktor sa larangan ng serye, and si Jack Matubang. So, suportahan din po natin yung mga Kalingap Boys. And of course, ang mga Kalingap Angels. So, suportahan po natin yung mga vlogger na yung tema ng kanilang content is pagtulong sa ating mga kapwa na nangangailangan ng tulong. So, dapat suportahan po natin sila para mas marami pa silang masuportahan. So, alam ko guys, na-excited talaga kayo kung ano yung isasagot sa papa ni Beyonce dito. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Kaya, video, let's go! Anong masasabi mo kay Ido? Ayos man. Ayos man. Okay ba? Okay naman. Okay ba? Babait na bata yun. Wala kang masabi doon. Pwede ba maging manugang? Makabait na bata. Tagal pa yun. Pag sila na talaga. Oo. Pag sila na talaga, walang magagawa. Wala tayong magagawa. Pag hindi man sila talaga ang para sa isa't isa, ay wala. Eh, tayo mga magulang, alalay na. Tama. Hindi naman ako lang ipili ng ano dyan ng anak ko. Oo. Sino gusto niya? Oo. Nandun lang kami. Gusto niya? Gusto mo, Beyonce? Gusto ni Beyonce. Yay! Nakakatakot yung pag-nambitin din sa bagay. Kara ko tatamat. Hindi nagbitaw ka agad. Kahit na matanda na ako, nalambitin ako. Okay, so dito tayo sa ating opinion of the day. So ito ay opinion ko lamang. So nasa inyo po, mayroon tayong kanya-kanyang opinion. Naniniwala po ako na tayo ay nasa isang malayang bansa at malaya tayong makapagbigay ng sarili nating opinion. So ito na, unang-una, ano ba yung nakakapulot nating aral sa video na to? So para sa akin bilang isang magulang, personally, gusto ko yung mga sagot ni sa papa ni Beyonce. Para sa akin, isang magulang, wala tayong magagawa kung ano yung gusto ng anak natin. At para din sa akin, bilang isang magulang, so masaya ako kung ano yung maging desisyon ng anak ko. So nandito lang ako nakasuporta para sa kanya. And para din sa akin, bilang isang magulang, nandito lang tayo para maging gabay para sa kanilang kabutihan. Ang importante talaga dyan guys, suportado natin yung mga desisyon nila. Of course, kung sa tingin natin ay ito ay mali na, so may karapatan din naman tayo
baguhin yung direction nila, yung kagustuhan nila kasi tayo yung magulang. So, dapat tayo yung magbigay ng tamang direction para sa ating mga anak. Yun ang nagustuhan ko sa papa ni Biancy, no? Kasi makikita ko sa mukha niya na masaya naman siya sa pagtanong ni Dr. Love. So, parang pa-smile-smile lang naman si tatay. Sa ngiti niya, the way siya magiti, parang butong-buto naman talaga siya kay Papa Ed. Para sa akin, kung ako yung ama ni Biancy, so why not, di ba? Kasi makikita mo din naman na napakabait, napakamabuting tao ni Edu, and napaka-futuristic na taong ito si Edu. So wala tayong problema sa attitude ni Edu kasi napakamatulungin, and ayan, para sa akin wala talagang problema si Papa Edu. Sa ngayon kasi medyo bata pa si Biancy, and focus muna siya sa kanyang pag-aaral. And marami pa naman siyang mga priorities na kailangan niyang tuparin, lalong-lalo na yung pagtulong niya sa kanyang magulang. And para sa tunay na pag-ibig, darating din naman yan sa tamang panahon. So, na rin kay Edu yan kung talagang ipaglalaban niya yung pag-ibig na to para kay Biancy. So, siya rin din yung makapag-desisyon yan kung hindi siya mapapagod, kakasuyo ni Biancy. And talagang yung pagtunay na pag-ibig talagang pinaghirapan yan eh. So, pangit kasi pag minamadali. Kasi pag minamadali yung pag-ibig, so madali na ding mawala yan. So, mas maganda na paghirapan talaga para mapifeel mo yung success. So, yun yung dapat talaga, di ba? So, yun lang po guys. Sana nag-enjoy kayo. And sa tingin ko naman, willing talaga si Papa Edu natin na maghintay sa tamang So, may tamang panahon talaga dyan para sa tunay na pag-ibig. Di ba, Papa Ed? So, sa mga viewers natin dyan, lalong-lalo na sa ating mga EDC fans, ayan, kayo guys, excited ba kayo na maging sila na? Or ano ba sa tingin nyo yung mas ikakabubuti? Mas priority ba? Mas okay ba pag priority muna ni Biancy yung pag-aaral niya? Or gusto nyo bang magkasintahan na sila? So, ayan, huwag nyo kalimutan mag-comment dyan sa ating comment section. And yun lang po guys, no? Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Huwag kalimutan mag-like, share, comment, and syempre mag-subscribe na rin. Maraming salamat! Thank you for watching.